Magandang umaga po. Ako po si Tita V at tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang araw na ito, lalo na po ang pag-aaral ng inyong salita. May your anointing be upon your servant, O Lord God, and may each listener will really learn from you, O Lord, from your words. In Jesus' name, Amen. Sabi sa John 15 verse 7, "If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Sa Tagalog, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ang sarap pakinggan ng pangako ng Diyos, no? Kung mananatili tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita, ay ibibigay niya ang ating hiling. Sa Bible passage na ito ay mayroon tayong mga bagay na dapat tandaan. Una, sabi dito, if you remain in me. Sa Tagalog, kung mananatili kayo sa akin. Kailangan natin na manatili sa Diyos sa lahat ng oras, hindi kung kailan lang natin gusto at kung kailan feel lang natin or kung may mga napakatinding pagsubok sa buhay. Bilang isang ina, bilang ama or magulang, napakahalaga na magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng panahon, anumang circumstance meron tayo. Kalawa, sabi dito, and my words remain in you. Karugtong nito yung if you remain in me, and my words remain in you. Sa Tagalog, at ang aking salita ay nananatili sa inyo. Ang manual ng buhay ay ang Biblia. Nais mong malaman kung anong sinasabi upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mag-asawa? Nasa Biblia ito. Ano ang sinasabi tungkol sa anak? Nasa Biblia din ito. Paano tayo iingatan ng Diyos? Nasa Biblia pa rin ito. Ano ang ating gagawin kapag may problema? Malinaw din ang sinasabi sa salita ng Diyos. May sinasabi din ang Bible tungkol dito. May patungkol din para sa mga may sakit. May patungkol para sa mga problema at marami pang iba. Subalit karamihan sa atin ay hindi natin pinahahalagahan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa halip, busy tayo or abala tayo sa iba't ibang bagay. Anong mga dahilan? Maraming trabaho. Minsan sasabihin natin, hindi ko naman maintindihan ang sinasabi sa Bible. Minsan sasabihin mo rin, wala naman akong Bible. Sa anong babasahin ko? Pero ang talagang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi nagbabasa ng Biblia ay hindi talaga priority na magbasa ng Bible. Bakit di mo subukan ngayon? Simulan mong gawing priority ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At makikita mo kung paano gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Ito ang sinasabi sa susunod nating puntos. Katlo, ask whatever you wish. Sabihin, hingin mo sa Diyos ano man ang nais mo. Humingi ka sa Diyos. Hingin mo ito sa pamamagitan ng panalangin. If we remain in God and in His Word, kung nananatili tayo sa Diyos at nananatili tayo sa salita ng Diyos, nasa atin ang salita ng Diyos, alam natin kung ano yung dapat nating ipanalangin. Dahil ang ipapanalangin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pananatili sa Diyos ay kasabay ng pagbabasa ng Kanyang salita. Dahil ito ang paraan ng pakikipag-usap niya sa atin. At ang ating panalangin naman, ang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Subalit, mahalaga na ikaw at tayong lahat ay may personal na relasyon sa Diyos. Kung hindi ka pa sigurado kung ikaw ay may personal na relasyon kay Jesucristo, gawin mo ang prayer of acceptance na ilalagay ko sa comment section ng video na ito.
Ika-4 na puntos. And it will be done for you, or it will be given to you. If you ask from the Lord, because you remain in Him and His word remain in you, the promise is, it will be given to you. Ang pangako ng Diyos ay sasagutin niya ang ating panalangin. Because one of the reasons is you have the personal relationship with God, with Jesus Christ. It means if you have the personal relationship with Him and you are reading the Bible, with this, malalaman mo kung ang iyong panalangin ay kalooban ng Diyos o di kalooban ng Diyos. Ang bawat pamilya ay may iba't ibang pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Bilang ina, bilang ama, or bilang magulang, mas piliin mo nang manatili sa Diyos at sa Kanyang salita. Ano man ang maging sagot ng Diyos sa ating panalangin, tiyak na madarama mo ang di maipaliwanag na kapayapaan at kasiyahan kahit sa gitna ng mga bagay na minsan di mo maipaliwanag o sitwasyon na punong-puno ng problema. Mararamdaman mo ang isang galak na galing sa Diyos. Tandaan mo, walang pamilyang walang problema. Lahat ay meron. Matatapos lamang ang problema ng tao o ng isang pamilya o ng sino man kapag wala na tayo dito sa lupa. Subalit, mas may napakalaki pang problema sa kabilang buhay kung ikaw ay walang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Dahil mayroon ding walang hanggang problema. Kung mayroong walang hanggang buhay at walang hanggang kasiyahan, mayroong kabaligtaran nito na nakalaan para sa mga taong walang personal na relasyon sa Diyos. Kaya, kapatid, kaibigan, tanggapin mo si Jesucristo ngayon sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya't ang nais niya, ikaw at ako, ay makapiling niya sa langit pagdating ng araw. Sa lugar na kung saan ay di na natin mararanasan ang anumang sakit at anumang problema sa buhay. Gawin mo ito ngayon, kaibigan. Nasa comment section ang panalangin. Kasi baka bukas ay huli na ang lahat. Mahalagang ito ay gawin mo na ngayon. Maraming salamat po at magandang umaga muli. Tayo ay manalangin. O Diyos, dalangin ko, sino man pong nakikinig ngayon na wala pang personal na relasyon sa inyo, Panginoong Hesus, ay basahin ang pagtanggap, ang prayer of acceptance na nasa comment section. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Love and prayers, Tita V.